Okay, December 20, 2024 at ang oras ay eksaktong 12:21 ng hapon. Okay, so Pasko, ilang araw na lang po, 5 days from now, we will celebrate the birthday of Jesus. Yes, it's the birthday of the Lord Jesus Christ. Pero it's so sad that sometimes parang iba yung tingin ng mga tao sa Pasko. Come on, let's face it. They see Christmas as something to gain something from. You know what? It's something that they put their mind, maski malayo po yung Pasko, getting excited about things. I mean, material things. At ang malungkot, while hindi naman po masama yung mga bagay na material, syempre blessings po yan. Pero ang malungkot po, nakalimutan naman yata natin yung totoong diwa ng Pasko. Yung dahilan bakit may Pasko. Amen? Nakalimutan natin yung celebrant, si Jesus. Alam niyo, isa pong madalas na po nating naririnig. Siguro yung iba naririndit na pupundi na po. Pero huwag kayo mapupundi sa salita ng Diyos, okay? Sapagkat yung John 3:16, madalas po natin siyang kino-quote. Madalas po natin siyang binabasa. Sometimes kung may nakita tayong magandang design na parang pwedeng isabit sa wall, nakikita natin sa SM, yung parang mga posters, bumibili tayo, stickers, nilalagay natin sa mga sasakyan natin, sa bahay natin, John 3:16. Pero ang lungkot po kasi na kahit na nababasa yan ng iba, hindi nila alam yung tunay na kahulugan. For them, it's just something na parang maganda lang marinig. Parang nakasanayan. O yun, ang gusto ko sabihin kanina pa tinutumbok ko. Nakasanayan. Kung ba nakasanayan mo, hanggang doon na lang, hindi mo pwedeng paigtingin o hindi mo pa pwedeng palalimin yung totoong meaning niyan. Alam po ba ninyo, ayon sa pag-aaral ko po, no? At naniniwala naman ako mag-a-agree ibang theologian. Since marami naman po tayong mababasa sa Bible na kumakatawan sa Pasko, like, syempre, isa pong maganda rito, yung paborito ko, yung sa Galatia. He was born of a woman, born under the law, para tubusin nga raw niya yung mga nasa law. Diba? Pero, para sa akin, ang pinakamagandang verse ng Pasko, John 3:16. Because, na-reveal ang puso ng Diyos sa talatang ito. The heart of the Father is revealed. Din Ayaw ko sabihin was. Kasi ang laging is sa pag-uusapan mo ang nature ng Diyos, lagi siyang is. Hindi siya nagbabago. Amen? The heart of the Father is revealed through this verse. Basta pansinin niyo sa English. For God so loved the world. Alam po ba ninyo, sa wikang English, pag ginagamitan ng so, merong pagdidiin. Yes. Merong significant yan. Yung pagdidiin, yung intense, nandun yung intense niya. Hey, I'm so in love with you. Hindi ba? Sa mga lalaki na naninintahan sa babae, mahal na mahal kita. Hindi lang mahal kita, kundi mahal na mahal kita. Pero sa Diyos, walang katumbas yan. Walang katulad yan. Mahal niya tayo. Alam niyo po ba, sabi nila, wag daw sasabihin yung tungkol sa impyerno kasi Pasko. Abay, related po yan Related yan. Related yan. Yung impyerno, related sa Pasko. Abay, oo. Makinig kayo mabuti. Saan ba pupunta ang tao? Saan ba pupunta lahat ng tao? Dahil sa kasalanang minalaki Adan. Adamic nature. Okay? Dalawang Adan meron tayo. Yung unang Adan, nagkalat ng kasalanan. Yung isang Adan naman, nagligtas sa kasalanan. Di ba? Okay. Saan ba pupunta lahat ng tao? Impyerno. Hell. Ultimately, yan ang gihina. Oo. Kaya, sa totoo lang po, isa sa magandang katangian o preaching ng Pasko, since malapit naman dumating ang Panginoong Jesus, laliman na natin yung mga preaching tungkol sa Pasko. Alisin na natin yung mga tradition na preaching.
laliman na natin since magra-rapture na, since parating na ang Lord. Laliman na natin. O ganito, lahat ng tao papuntang impyerno dahil sa kasalanan. Okay? Hindi yung kasalanan na nagagawa natin ha, kundi kasalanang mana. Okay? Kasalanang minana natin. Yung sin nature o Adamic nature. Amen? Amen. Pero dahil, tignan nyo, Genesis chapter 3 pa lang po, nangako na ang Diyos Ama ng tagapagligtas. Ayan po yun. Actually, nandyan na po yung diwa ng Kapaskuhan nung nangako ang Diyos Ama na magpapadala siya ng tagapagligtas sa buong mundo. Ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ang impyerno ay may kinalaman sa Pasko. Amen? Ang nakakatakot nito, karamihan na nagdidiwang ng Pasko ngayon, doomed for hell forever. Dahil ayaw nilang makinig sa gospel. Pansinin nyo, maraming unbelievers nagdidiwang din ng Pasko, pero ayaw nilang makinig ng gospel. Alam niyo po bang ilang beses kaming sinat up? Kung magba-Bible kayo, wag muna ngayon. Binanong kami. Ilang beses po yan. Bilang nangangaral ng Word of God. Ilang beses po kaming, Kaya sabi ko, dito na lang po tayo. Ay, may kahapon po, I'm so sorry po. At it was being asked by someone to me yesterday kung pwede rin makasama ng dito sa Manila. Hindi na po ako nagba-Bible study ng mga lakad-lakad since marami po akong reasons, very personal reasons po. Pero nandito po ang Daily Good Vibes. Dito po tayo makakarinig ng mga sariwang salita ng Panginoong Jesus. So, salamat po sa nag-comment. Kahapon ba yun o isang araw? Hindi na po ako sure, pero nabasa ko po siya yesterday. Okay? So, saan ba tayo? Ayun, impyerno. Mahalagang ipangaral mo ang impyerno dahil yan ang Gehenna. Hindi yan biro. Naingay po yung aso. Makinig pong mabuti. Importante po to. I want you to catch the heart of the matter for this video. For this vlog, okay? Makinig pong mabuti. Importante. Listen, listen, listen. Hindi magkakatawang tao si Jesus dito sa lupa kung alam niya na hindi pupunta sa impyerno ang mga tao. Kaya nga, for God so loved the world. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Diyos Ama, mapupunta ng impyerno ang lahat ng tao dahil sa minanang kasalanan kay Adan. Amen? Amen. Hindi po biro. Hindi biro. Ang pupuntahan ng tao, maniwala kayo sa akin. Those who are making fun of us, Christians, pagka nangangaral kami, alam niyo, pagkakaperahan nga raw po ba itong ginagawa namin? Pag ganyan-ganyan pa kayo, pagkakaperahan ba yan? Ganyan po kami sa isang tahanan na pinuntahan namin na maayos. Yung isang kasama namin, namutla. Sabi ko, ay, wag po kayong kung gusto niyo pong sumama sa amin, mangangaral tayo, ay marami tayong ma-experience na ganito, ang sabi ko noong araw yon. Dapat lagi kayong handa sa persecution. Kung si Apostol Pablo, pinersecute. Di ba? Si Jesus mismo pinersecute di ba? Ayan po. Ngayon po, sige, magtawa. Laugh now, pay later. Okay? So, ang akin lang naman po kasi dito, kapag hindi importante ang impyerno at hindi alam ng Diyos na pupunta roon lahat ng tao, hindi magkakatawang tao ang anak ng Diyos. Di ba? Pero dahil alam niya ang danger na pupuntahan ng lahat ng nilalang sa sangkalupaan dahil sa minanang sala kay Adan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yan ang Panginoong Jesucristo. Kaya it's very important na i-analyze natin ang tunay na diwa ng Pasko. Nakakalungkot po, puro church program. Kaya wala na po ako sa institutional church. Nandyan po mga hipokrito. Ang natataas dyan yung mga pastor, mga bishop, may mga title pa nga sila Nakakakilabot yan. Sa kung tutuusin lang. Walang tinawag na pastor. Hindi tinawag na pastor si John, hindi tinawag na pastor si Paul. Brothers lang po tayo. Amen? Pero kung tawagin niyo akong pastor, okay din. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi po title yung pastor na tawag niyo sa akin. Kundi
Pastor, as nagpa-pastor, lahat tayo pwede mag-pastor ng mga naliligaw ng landas. No? Kaluluwa. So, hindi ko na po palalawigin ito dahil may mga gagawin pa po kaming importante ngayon. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, huwag nating ihiwalay ang impyerno sa Pasko. Lagi po yung connected. Dati hindi ako ganitong mag-preach. Pero dahil nararamdaman ko na Jesus is coming for His church. Magra-rapture na. Kailangan ibahin na natin ang preaching. Maging bold tayo. Hindi yung bold na naguhubad. Hello? Hindi yun. Bold sa preaching ang salita ni Jesus. God bless.